Master Guide Lester Kim Melanio. I have the honor to present to you 11 Pathfinders ready for investiture, sir. Kalidos Pathfinder Club, attention! Master Guide Lester Melanio, it is an honor to present to you two Master Guide trainees of Kalidos Pathfinder Club of Baseco Seventh-day Adventist Church, ready and fit for Master Guide investiture. Kalidos tsaka Tonamis. Ako muna kayong dalawa. Ano ibig sabihin ng Kalidos? Courage. Anong word yun? Latin? Greek. Yung Tonamis. Ha? Dynamite power. Parang power yun ba? Matindi pala. Matindi yung mga pangalan nyo. Sasabog. Okay. Makinig kayo. Importante ito. Puro ka kaya dyan para hindi ka nasa likod. Dito kayong dalawa. Nasa likod. Tayo kayo dito. Okay. So, bago ko kayo i-declare your investiture, gusto ko muna bigyan na emphasis. Ano itong ginagawa nating investiture? What is investiture? Sabi sa dictionary, it is an act or process of investing the formal bestowal, confirmation, or presentation of rank, office, or a possessory or prescriptive right. So usually involving the giving of insignia or an official title. So, ang investiture po ito ay isang formal na programa na kung saan ay ibinibigay yung inyong title, yung office o rango kung baga sa military, o yung mga responsibility na sa inyo with insignia. Okay? Ano pa ito? Ito yung nag-origin nung unang panahon, nung panahon ng mga kings and queens, knighthood, yan, mga ganyan, yung mga panasabihan, panahon ni King Arthur. May mga castle na yung mga labanan no, nakakabayo, nakasibad, nakaespada. Doon na uso to 14th century. Na ano itong ano, yung first na gawa ng investor. Dahil ng panahon nila, kapag ang isang tao ay mapopromote or babasbasa or bibigyan ng isang tungkulin ng pagiging hari, pagiging knight, so pagiging leader, nagdumadaan siya sa isang proseso na tawag investiture. No? Papatungan siya ng espada, lalagyan siya ng balabal o robe, kasi may mga meaning pala yun. So, ito yung first ginawa ng 14th century. The word investiture derives from the Latin phrase for dressed in robe. Yung vest, robe yun eh. Na yung vest na yun ay merong meaning. No. The use of the word originated in the 14th century and it comes from the Latin verb investir, which means to clothe in, to cover, or to surround. So yung paglalagay sa kanila ng balabal o yung pagbibihis sa kanila sa bihis ng isang pagiging hari o isang pagiging leader noong time na yun, ang tawag din investiture. Kagaya yung Pope, no? Nung dineclare, sino yung bagong Pope ngayon? Ano sinasabi pag may Pope na? Ano yung announce? Nalimutan ko. Lagi ko sinasabi sa bahay yun eh. Sinasabi nung isang, ano? Yung sinabi, nalimutan ko tuloy. Lalabas siya sa bintana, tapos i-announce niya. Di ba may usok na puti? Ano yung sinabi ng Pope? Anong bisya, anong cardinal? Basta Papa ang huli. Lagi ko sinasabi sa bahay, nalimutan ko. So, ibig sabihin, may Pope na. So, bago lumabas si Pope, binihisa nila. In-invest nila dun sa isang, tinatawag nilang prayer of room of tears. Diba? Kaya paglabas niya, nakabihis na siya ng robe, na yung pagkaka-invest sa kanya as Pope, yun ang symbol. At may meaning yun. Diba? So, yung tinatawag na inauguration. It is inauguration refers to entire events surrounding the investiture. It is the installation, is the exact moment in which yung isang tao na ilalagay sa isang posisyon, kagaya nyo. No? Kayo ay gagawin isa-separate sa isang status ng inyong paglilingkod na may kaakibat na responsibilidad. Sa church natin, no? Sabi sa church, what does investiture mean sa church setting? Kagaya na nabanggit ko kanina, no? Yung
ini-invest ang isang bishop, ang isang pope, isang pare, binibigyan siya ng authority sa kanyang investiture. So, the word itself derives from a piece of clothing called a vestment. Yung pagkakasuot sa kanya, pagkaka-invest sa kanya, pagkakasuot ng mga damit, ay may mga symbol at meaning sa kanya. Kagaya yung ilalagay sa inyo mamaya, lalagyan, alisin yung inyong Pathfinder neckerchief, papalitan niya ng Master Guide neckerchief, na yung pagkakalagay ng Master Guide neckerchief, hindi lang dekorasyon, kundi every time na isusot mo yan, it means responsibility. May kakibat na responsibilidad. Hindi patunay yan na nag-training ako. Ito din na ako. Kada suot mo yan, may responsibilidad kang handa mong gampanan. Ang gagampanan mo. Diba? So, investiture as known is a ceremonial rite. This a church done to clothe the anointed before God and men. So, parang din tayo inoordinahan. Yun nasabi sa amin ni Pastor Acosta, in-invest kami. Ang pagiging master guide ay parang inoordinahan. Kaya mga ano natin ngayon, master guide investigator, tinataasan na rin ng kamay. Parang inoordinahan din. Isineseparate sila para ordinasyon sa isang gawain. Kapag ikay master guide, ano sabi? Kailangan ikay handa sa anumang mga gawain sa iglesia. Hindi lang sa laban sa buhay, kundi sa gawain sa iglesia. Kapag tinawagan ka sa itong gawain, handang tanggapin. Uy, wala tayong speaker Teka, nandito yung bagong invested na master guide. So, nalapitan ka ngayon. Ano kaya magiging response mo? Wala tayong ganito. Hindi dumating. Walang kakanta, walang ano. So, yun ang naging struggle namin nung kami in-invest na master guide. No? So, ibig sabihin ay yan yung mga gawain sa iglesia na meaning ng investiture. Ito sa ceremonial rite na hindi lang kayo nilalagyan ng mga insignia dyan, kundi bawat ilalagay sa inyo, nagsicertify na inyong responsibility sa church. Donning the mantle of accountability, ayun, hindi lang responsibility, pati accountability. Ang paglilingkod na gagawin nyo, ay accountable din kayo. Ano bang maging problema sa paglilingkod nyo? Sino mananagot nun? Si Master Guide Mabel ba? Hindi. Kayo, kasi kayo na naglilingkod, kayo na gumagawa sa Panginoon. Kaya dapat tayo ready at handa. At hindi tayo basta maglilingkod, okay na yan. Ayos na yan, ganyan lang. Kasi nakikita rin yung impression sa result ng ginawa nyo ng ating mga church member. They also pledge to bestow their duties to the best of their abilities. So yun. No? Yung accountability, ay huwag niyong kalimutan yan sa mga response na ginampan nyo dahil kayo ay manunumpa mamaya sa duties na niyong pagiging master guide upang gawin ang hindi lang basta magawa kundi yung best ability na gagawin sa paglilingkod. So, the investiture ceremony na gagawin natin yan is a significant event, mga kapatid. Ito po isang significant event, kaya special ito Yung investiture ng Master Guide, kakaiba to sa investiture ng Adventurer and Pathfinders. Dahil itong pinag-usapan dito is responsibility and leadership sa ating mga iglesia mula sa mga bata. It is a significant event that showcases the essence of leadership and responsibility. It is an occasion where deserving individuals, kaya kayo nandito ngayon kasi you deserve to be here, and you will be honored and entrusted with the authority to lead and represent the respective roles as you represent Jesus Christ. Yun po yung naramdaman ko at narinig ko nung kami in-invest ni Pastor Acosta. Kaya tumanim sa isip yan. Kaya lahat na nangyari sa aking paligid, pag-involve at pala yung Master Guide, very concerned ako. No? Ayaw namin makita na ganito lang. No? Ito, isang word na huwag niyo makalimutan. Sa pagiging isang Master Guide, ingatan nyo ang dignidad ng pagiging isang Master Guide. Ang sabi sa Pathfinder logos, meron tayong logo na may kulay yellow gold. Sa Pathfinder Master Guide, it means what? Yellow gold, it means what? Excellence and high standard. Huwag natin sasalawlahin, o huwag tayong gagawa ng mga bagay na magdudungis sa high standard ng ating pinaglilingkuran. Okay? Ng pagiging Master Guide sa Pathfinder, especially the church. Kaya sabi, ingatan natin, dahil accountable tayo. So again, uulitin ko, you are deserving individuals na i-honor ngayon and entrusted with the authority to lead and to represent the respective roles as you represent Jesus Christ. So natindihan niyo po?
handa na kayong invest ngayon, no? Pwede mag-back out ngayon. Ano ba feeling nyo mabigat? Yun din na naramdaman ko nung invest kami. Nakatayo kami matagal pa sa inyo. Ang dami sinasabi ni Pastor Agostino. Pero tumanim sa puso ko namin, at itong mga church member, no? Ganun pala kabigat. Sabi sa amin, gusto nyo mag-back out ngayon? Sino sa inyo gusto mag-back out? So hindi pala invest lang kami ngayon, kundi ganun pala kabigat ito. So gusto ko pong maintindihan nyo yun. Kung hindi kayo handang ma-invest ngayon, sabihin nyo. Kung hindi nyo kayang gampanan yun, sabihin nyo. So mag-isip-isip kayo na yun. So, di po sila nag-back out, ibig sabihin, handa silang gampanan yung tungkulin. So, anong role natin sa church? Support, let's encourage them, strengthen them, pray for them. At mamaya, after the investiture, schedule nyo na po sila. Mag-speaker, mag-sermonet, magturo, kumanta, at lahat. Ha? Maglinis ng church. Opo. At mag-evangelism, mag-crusade agad. Nandito yung pastor nyo. Okay? So, ready na? Okay. May command. Attention! About face. So, iharap po kayo sa